Sa 158,000 na presyo, ano ang naiisip mong bilhin na motor? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa 158,000 na presyo, meron ka nang mabibiling 250cc, V-twin, fuel injected, reliable, at madaling humanap ng pyesa. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga classic bikes, malulupit na tunugan gaya ng mga V-twin, ito na ang may re-recommenda ko sa iyo, ang FKM Victorino 250i. So ngayon, alamin natin kung ano bang meron dito sa motor na to, ano ang kanyang specifications and features, magkano nga ba siya ngayon, at ite-test ride na rin natin siya. Okay, so umpisahan na natin ang video. Okay guys, so ito nga pala ang FKM Victorino 250i. So halos 2 linggo ko na rin ginagamit ito or magtatatlong linggo na at talaga namang na-enjoy ko siya. So bago natin alamin ang specifications at features ng motor na ito, patitikimin ko muna kayo ng kaunti ng kanyang tunog. So yan ang tunog ng isang V-twin na 250cc from FKM. So, yung specifications naman ay babasahin natin mula dito sa kanilang website ng FKM para alam nyo na, hindi tayo magkamali, hindi tayo sumobra at hindi rin tayo magkulang. So, unahin natin sa kanyang engine. So, ang engine niya ay V-twin, 4-stroke, air-cooled, 250cc at nagpo-produce ito ng 12.5 kilowatts at 8,500 RPM or 16 horsepower. Sa kanya namang max torque, meron siyang 17 Newton meters of torque at 5,500 RPM. Fuel injected, 5-speed manual clutch, and chain driven. Para naman sa kanyang chassis, unahin natin sa kanyang front suspension, telescopic forks, at sa likuran naman, hydraulic monoshock. Sa kanya namang mga gulong, meron siyang size na 180, rim 17 sa harapan, at sa likuran naman, 130, 90, rim 15. Parehas na disc brake at non-ABS. Sa kanya namang dimensions, meron siyang haba na 208 cm, lapad na 76 cm, at taas na 82 cm. Wheelbase, 1,430. Seat height, 820 mm. Ground clearance, 203 mm. Curb weight, 151 kg at 17 liters na fuel capacity. At sa fuel consumption naman niya, gumawa tayo nung nakaraan ng vlog na to at inabot tayo ng 39.11 kilometers per liter na fuel consumption. Okay, so ano-ano nga ba ang meron sa motor na to at bakit sa 158,000 masasabi ko na sa inyo, sulit at talagang lilingunin ka sa motor na ito. So itong si Victorino 250 ay isang retro classic bike na merong V-engine 250cc at napaka-gwapo ng kanyang datingan. So timeless beauty nga kung tawagin nila, no? So sa ating upuan, naka-classic seat assembly tayo. Dito naman, straight na fuel tank. Sa ating handlebar, naked. At sa ating ilaw, naka-classic tayo sa harapan. Lahat ng kanyang ilaw dito ay bulb type pa rin. At sa kanya namang brake light, naka-LED ito. So fenders natin, steel fenders lahat. Meron pa rin tayong grab bar dito. At sa ilaw naman natin dito sa harapan ay naka-headlight grill siya. So sa panel natin dito, naka-analog digital, naka-mechanical key pa rin tayo dito. Sa atin namang mga levers, meron tayong clutch at brake lever. So side mirrors natin, more than 3 fingers ang lapad at hindi magnified, dahon type. So dito naman sa likuran, disc brake, single pot caliper, naka-wavy disc brakes, spoke rims. So sa exhaust naman natin, although wala tayong catalytic, kaya rinig na rinig talaga natin yung ganda ng kanyang tunog. So merong plate dito na hanggang ngayon hindi ko pa rin na-discover kung ano ang purpose at para saan ito. Meron din tayong cover dito na steel na merong nakalagay na Victorino V-twin cylinder 250i. So ayan, sa kanyang exhaust meron tayong mga heat guard dyan. Tapos yung ating brake pedal, merong removable na rubber yung ating mga foot pegs. So sa ating transmission naman ay naka-single pedal siya. So dito naman sa harapan, naka 4-pot caliper siya, naka wavy disc brakes, spoke rims din, at ang size ng gulong natin dito ay 180 rim 17.
So meron din siyang skid plate dito or yung tinatawag natin na bush plate. So sa kanyang features naman, bukod sa retro classic siya, timeless beauty, naka V-twin engine, at sa mga braking system naman natin, although wala siyang ABS, sana someday malagyan din nila ito ng ABS kung hindi naman makasasakit masyado sa bulsa. Pagdating naman sa kanyang kulay, para siyang naka blue-green. So meron tayong tatlong available na kulay nito. Itong blue-green, yung metallic silver, at alam ko yung isa yung parang something charcoal gray. Ganyan. So sa presyo naman nito, 158,000 pa rin, hindi nagbabago. Kung kayo ay mahilig sa mga classic bikes, gusto nyo ng pantambike, gusto nyo unique, ayaw nyo ng may mga kaparehas, ito ng si Victorino 250i ang maire-recommend ko sa inyo. Bukod sa unique na kayo, lilingunin pa talaga kayo dito at wala kayong kaparehas masyado. So once again, sound check natin siya. Ayan. So, distinguishable talaga yung tunog ng mga V-twin ano. At syempre, kung bibili ka na lang din ng motor, bakit hindi pa yung Brusco? Matipid sa fuel consumption, reliable, at maraming available na pyesa. So, marami na tayong mga video na na-upload dito na na-ride natin siya, kung saan na natin siya nadala. Pwede nyo i-check yung ating mga video na yon. So, dito pa lang sa tangke niya, no? 17 liters. Fuel tank capacity, napakalaki. Ang Brusco niya, tignan, lalo pa sa kanyang tunugan. So, I think yun lang yung para sa kanyang price, specifications, and features. Ngayon, short ride naman natin siya. Ikot lang natin siya dito, malapit lang ano, sa bayan, sa bypass. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit itong motor na to ang dapat ninyong bilhin. Let's go! Ikot-ikot lang naman natin siya dyan sa may bayan. At papaliwanag ko sa inyo na kung bakit sa 158,000 at kung meron man akong halagang ganon, bibiling ko itong motor na ito. So, air-cooled lang siya. Hindi niya kailangan ng liquid-cooled dahil yung pagiging V-twin naman niya is low compression lang siya. Ayan. So, dahil ang mga gulong niya ay naka-dual sport tires, off-road oriented na rin siya, no? Sa 4,000, 5,000, may enjoy mo talaga yung growl ng kanyang exhaust dahil wala siyang catalytic. Rinig na rinig mo talaga yung pagka V-twin niya. At pagdating naman sa 5,000 or 6,000, may enjoy mo na yung kanyang speed. Braking system, kahit non-ABS siya, dahil malapad naman ang kanyang gulong sa likod 130 at sa harapan ay 100, mag sudden brake ka man dito, maliit lang yung chance na mapag-skid mo ito dahil malaki yung nakadikit na gulong sa kalsada, no? As long as nakakapit ang gulong sa kalsada, maliit ang chance na mag-skid ito. At since malalapad ang kanyang mga gulong, banayad lang siyang i-corner. May enjoy mo bawat corner kasi hindi mo iintindihin na manipis ang gulong mo. Tapos dual sport tire pa. May enjoy mo talaga itong bike na to. Isa pa, kagandahan ng pagka V-twin nito is mas mataas yung torque niya compare sa horsepower. Meaning, torquey yung bike na ito, malakas sa hatakan or sa panikan. Dito pala sa ating panel and instrumentation, ito yung mga makikita natin dito. Meron tayong passing light na kulay yellow button, high and low beam, turning signals at saka horn, clutch lever. Tapos yung ating handlebar, meron pa siyang standard issue na bracket dito. Kung meron siguro kayo ilalagay na ibang mounting or kung ano-ano, no? Tapos sa ating display panel, analog tachometer, readable at malinaw yung kanyang mga figures. At doon naman sa ating digital, malalaki naman yung mga figures. Meron tayong kill switch, electric starter button,
sa ating side mirror na malapad at yung ating brake master. Marami din nag-aakala rito na baka big bike yung padating kasi ang laki at ang bilog ng tunog. Transmission naman niya 5 speed, pero nagta-top speed siya ng 130. Na-testing na natin ito dun sa mga nakaraang video natin, nung nag-fuel consumption vlog tayo at nung kinuha natin itong Victorino sa planta. So dati hindi ko pinapansin-pansin yung mga ganitong style ng mga motor, kasi nung nagsisimula pa lang ako sa pagmumotor, syempre lahat naman tayo gusto natin sports bike o kaya big bike, adventure bike, ganyan. At nung bata naman ako, ang kilala ko lang na big bike nun Ducati. Pero somehow nung tayo ay nagtagal na sa pagmumotor, na-appreciate na natin lahat ng build, lalo na dito sa mga sa classic, cafe racer, scrambler, brat style, bobber, chopper, mga ganyan-ganyan, cruiser. Na-appreciate na natin lahat ng build or lahat ng bihis ng motor. So maraming nagsasabi sa review ng ibang mga vlog about dito, mabagal daw itong motor na to. Parang hindi naman. Kasi ang responsive naman ng kanyang throttle. Pag hiningi ko naman sa kanya yung overtake, binibigay naman niya agad. At pagka gusto ko siyang high speed cruising, saglit ko lang nakukuha. So ito guys, bakit dapat mo itong bilhin? So kung ikaw ay kagaya ko na mahilig na rin sa mga classic bikes, gusto ng pamorma sa daan, gusto ng malaking tunog, gusto ng something unique na hindi kayo magkakamuka or hindi common, pwede na tong pamasok pang daily, pang weekend warrior or weekend long ride. Kasi fuel consumption naman niya matipid, 39.11 kilometers per liter. Ayan pag hiningi ko sa kanya talaga, binibigay niya. Pogi ka na sa daan, macho pa'y tunugan. Pang long rides, naka dual sport tire siya, malaki yung kanyang fuel tank capacity, 17 liters. Sulit ka na talaga sa 158,000. At hindi mo na halos kailangan palitan ng exhaust nito, dahil yung exhaust nito is proportion talaga sa pagka V-twin niya. So ito pang isang tanong sa atin dito, marami daw bang spare parts ito? Yes po, kasi hindi naman nila ilalabas sa market ito, hindi sila makakapagbenta kung wala silang pambuo na mga parts. So sa spare parts, marami po nito sa planta. Sa kanya namang seat cushion, makapal yung seat cushion niya, although 820 yung kanyang seat height, tayo naman na 5'5", halos flat foot na tayo at madali lang ding i-manage yung timbang ng bike dahil 151 kilos lang siya. So doon naman tayo sa seat height niya na 820. Although mataas siya, pwede naman pabawasan nyo yung kanyang seat cushion at ibaba yung mga suspension, i-adjust. Pagdating sa singit-singit, wala namang problema. Medyo makitid naman ng hindi naman sobrang lapad ng kanyang handlebar. At sa kanyang mga ilaw, maliwanag naman yung kanyang mga turning signals. Ayan. So I think yan lang ang ating full review vlog para dito sa FKM Victorino 250i. At kung sa tingin nyo sulit na talaga itong bike na ito, comment nyo dyan sa comment section sa ibaba. At para naman sa mga interested mag-test ride nito or mag-avail, yan, pwede po kayo mag-message sa page ng FKM Motorcycle Philippines sa Facebook. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo yung video natin, please like, comment, share, and subscribe. At wag nyo na rin kalimutan i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.